Uy, Lord and Johnny trending tonight. Ano? Revilla, Hontiveros, Jokno, Lapid. Hindi po yan mga mambabatas ha. Mga apelido po yan sa resibo ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Tila may mga new characters na na-unlock sa impeachment trial. Kumpletos ricados. Saka pa, may bacon, may kamote, may mango, at may keso pa. Kulang pa yan. May pampano Fruit pa nga. salad. Diba? Pampano sa fruit salad. Grabe. Ew. Wow! And speaking of etong keso, connected kaya kay Senator Cheese itong confidential names na Heart at Ong Pao ko. Katukayo pa kasi ng misis niya. Yun mismo yun. Alam mo, at sagutin lang natin, kasi for sure may mga nagtatanong na kababayan natin, bakit nga ba ganyan yung mga pangalan? Ako, biniru-biro lang ba yan ng OVP? Ganyan. At ang tanong din, Johnny Lord, syempre may mga nakakaisip din, baka alias. Pero ang sinasabi nga, allowed ba ang aliases kapag confidential funds? Apparently, yes. Ang sabi mismo ni Senator Ping Lacson, may aliases talaga lalo kapag intel gathering. Pero ang I think kulang dito, kapag pala gumamit ng alias sa confi funds, nilalagay pala yung pangalan sa isang vault. Kapag successful ang intel gathering, pwede mong buksan yung vault para makita mo kung totoong tao yung nasa likod ng alias. Yun yung kulang doon, Johnny and Lord. May tree Hindi planting alam daw. ng COA. Tree planting as proof na nag-succeed yung intelligence plan. Meron nga sinasabi na kanina daw isang proof na successful daw yung intelligence gathering ay dahil hindi nasaktan si VP Sara sa mga pinuntahan niyang activities. Saan ka pa? Oo, saan ka pa? Dahil safe ang Vice Presidente. Kaya, Hindi lang yun. Nakapagpigil pa raw ng terrorist attacks mula sa New People's Army. yun. Friend mo talaga. Oo. Pero Go ahead, speaking sorry. sa mga names na yan, nakukulangan ako. Anong kulang? Sige nga. Kulang sa kulang sa pasta parang Mayan Bonara. Yun. Kulang sa panulak, parang juice colored. Oh, At pwede. kulang ng Filipino merienda, Johnny Coniello. Yun. Diba? Pwede. Naisip mo? Pwede, pwede. Ang tingin mo? Kasi yung piatos, alam mo, Johnny, merong double T, merong single T. Ay, Magkakaibang ikaw ba? pangalan. Saan ka pa? Meron. Piatos sa double T at isang single T. Para kung sino man ang invento niyan, feeling ko nasa mall, no? Bakit? Parang ano kang nakikita? Oh, Yun? Oo actually, nga. actually. No. Kayo yung nakita niya. Uy, may bacon. Lagay natin to. Oy, pangalan may ng mango. restaurant to. Oo, ganon. Tapos, Mary. fan ni Heart. Lagyan natin ng heart. Tapos lagyan din natin ng upaw ko. Tapos lagyan din natin ng ganon. Pero Johnny Coniello. Diba? Sarap nun, no? Johnny Mabilis lang Coniello. ako. Gusto ko yung sarap doon, no? Gusto ko yung binenta niya. Sarap yan. Ganon. Pero the best pa rin yung juice colored. Diyos ko, Lord. Huwag lang kayong kunin. Babalikan natin yung story ang impeachment mamaya. At mga pangalan. At mga pangalan. Interesting yan. At kung saan pa ginamit yung confi funds yan, interesting talaga. Okay, narito na ang mga malalaking balita sa Frontline Tonight. Isinailalim po sa state of calamity ang Kalumpit, Bulacan. Paano ba naman? Lubog pa rin sila sa baha, tapos high tide pa. Isa pang hindi humuhupa ay yung dagat na mga basura sa Parañaque. Grabe yan. Kaya pati si DPWH Secretary Vince Dizon napasabing, may garbage crisis na raw. Hindi nga. Sino ang mas madrama? Si Senator Raffy Tulfo o si Senator Pia Cayetano? Nagkasagutan pa nga ang dalawa kanina sa Senado. Ito ang pasample. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Salamat po. At sa Showbiz Tonight, shinare ni Aramina ang experience niya sa kissing scene nila noon ni Rita Avila. Habang si Ami Austria napakwento sa pinakamahirap daw niyang eksena ever. Mga kapatid, nasa state of calamity na po ang bayan ng Kalumpit sa Bulacan dahil hindi pa rin umuhupa ang baha doon. Kaya naman may Ana, nagbabangka na lang ang ilang mga residente dahil lagpas tao na raw ang taas ng tubig. Sa pulpo sa drone ng video ng News 5 na tila naging pulo-pulong isla na ang mga bahay sa Barangay San Miguel. Balot na kasi ng tubig ang paligid ng mga tirahan sa lugar. Dahil yan sa ilang araw na ulang dala ng habagat at timing pang high tide kaya lumala ang baha. Sabay sa buhos ng ulan ay ang pag-apaw naman ng Pampanga River. Kaya parang naging koneksyon na rin ng ilog ang mga kalsada sa lugar. Nagbabangka ng mga residente at lalo't lagpas tao na o mahigit 6 na talampakan na ang baha.
lalo na sa mga looban na area. Pabugso-bugso rin ang ulan sa maghapon kaya patuloy na tumataas ang tubig. May mga bahay nga na iniwan na talaga pero meron din mga residente mas piniling manatili na lamang sa kanilang mga bahay. Hindi naman maiwasan ng ilan na nakausap ng News 5 na manghinayang sa mga flood control projects na dapat sana'y ngayon nakakatulong na sa kanilang sitwasyon. Pakinggan po natin ang kanilang mga sentimento. Naayos man lang sana pagkakagawa, hindi nakurakot yung sistema. Maganda sana pagkakagawa niya at siguro hindi kami lubog sa baha ngayon. Makonsensya naman sila. Hindi naman sila yung tinatamaan ng sistemang ginawa nila eh. Kaming mga mahihirap na dito. Sana parusahan sila ng Panginoon Diyos. Yung perang ninakaw ninyo, lagay ninyo sa dapat kalagyan ng mga taong naghihirap. Oo, kawawa kami. Hindi naman kayo inaapektuhan kami. Meron namang nagawang dike sa bahagi ng Pampanga River. Ang problema, pati ito ay lubog na rin sa baha. Naku, ano ba yan? Bukod dito, meron din daw na-discovering ghost flood control project sa Barangay San Miguel. Ininspeksyon na raw ito noon at hinahanap ang itinayo sanang riprap. Narito ang pahayag ng kapitan ng barangay. Naghanap po sila ng proyekto, may dala-dala po silang list. Tapos po nang hinahanap sa akin, wala naman po akong makipakita. Kung nagawa po siguro ng maayos yun, baka kahit pa paano nalimitahan yung bahang ganito. Hoy mga kapatid, kaugnay po ng state of calamity sa Kalumpit, Bulacan, makakausap natin ang hepe ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office doon, John Santiago. Sir, magandang gabi po. Thank you for joining us, sir. Si Lord po at si Mayan. Sir, magandang Yes gabi po. Sir, good evening po. Magandang gabi po. Salamat po sa inyong oras, sir. Unang tanong, kumusta po ang sitwasyon ngayong gabi dyan? At ang balita po namin, umaabot lagpas tao yung baha dyan. Hanggang ngayon po ba yan? At ituhog ko na po, bakit humabagal bumaba yung tubig? Kasi wala naman na pong halos ulan. Yes po ma'am. Bali, 1 week na nga po namin naranasan itong pagbaha. Bali, alam naman po natin na catch basin po yung bayan ng Kalumpit. Bali, may combine po kasi dito ng effect ng tropical cyclone ng Maymay mula po nung nagsimula ang bagyong Maymay. Tapos po, meron po tayong habagat, tuloy-tuloy yung pagulan. Ngayon po, medyo pabugso-bugso na lang. At yung amin pong talagang problema dito yung high tide na hanggang 5 feet po ang inaabot. At nagsasabay-sabay na rin po yung pagbaba po ng tubig mula sa pinapakawalan po ng Bustos Dam at ng Ipo Dam. Gayun din po yung backflooding po na tinatawag namin na nagagaling po sa itaas ang tubig po ng Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, nagsasalubong po sila ng Angat River, tsaka po Pampanga River, hanggang sa umaapaw po. Oo. ang tubig. Sir, kindly enlighten us lang. Sabi nyo kasi bukod sa mga problema nung yung matagal na ulan, habagat at maymay, yung mga nagsasalasalubong na river, may high tide pa. So kung wala pong high tide, ano po yung normal na taas ng tubig? Kung wala pong high tide, ma'am, at ganito po ang lakas ng ulan ng ibinagsak po ng habagat, Oo. ganun din po eh. Baha At- din po, dahil kami po talaga yung catch basin, ma'am. And walang may flood control ba kayo dyan? may Meron flood po, ma'am, control. madami. Ghost project po, marami. Ayun, yan lang. Yung sitwasyon kasi nila, yung geografiya ng Kalumpit, Oo, nakita ko katabi rin siya ng Hagonoy na isang palagi ring binabahayan. Totoo yan. Ang Yes, buong tubig ng Central Luzon ay papunta sa kanila at papunta sa Manila Bay, supposedly, no? Yes po. Pero dati, mga ilang dekada na ho ba may ganyang problema ang Kalumpit, Sir John po? O lumalala ho Opo, ba kasi to po- recent lang? Mula po pagkabata ako, sir, bali, talaga po may baha sa Kalumpit dahil catch basin po kami. Ilang Pero taon na dati po, ang naranasan po namin pagbaha, once a year lang po, minsan twice lang. Saglit lang po, nagsasubside kagad yung tubig. Pero ngayon po kasi, itong high tide, dati po hindi kami apektado eh. Ngayon po talaga halos araw-araw 5 feet po yung high tide. Imagine niyo po yung 5 feet na high tide. Dadagdag po yung tubig ng Angat na pinapakawalan mula sa Bustos Dam tsaka Ipo Dam. Bababa po ang tubig ng Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac. Dito po sa amin ang bagsak lahat. Tuloy-tuloy po yung pag-ulan at ganun po karami ang binagsak. Ang tendency po, eto po, hanggang ngayon po, lampas tao po yung tubig sa amin dito sa bayan ng Kalumpit. Yung mga pedicab nga dyan, Sir John, di ba? Matataas na yung pedicab. Anong tawag po Yes nila? po.
Yung tikling po kung tawagin. Tikling. Tikling. Yun po yung pwede daw. Opo. Mm-mm. At halos 29 po, sir, ma'am. Talaga totally, lubog po kami sa baha. Wala pong nakaligtas na barangay. Pero Hanggang kakayanin ngayon po ba ng mga dam, ng mga flood control na mga prevention systems? Ang ganito klaseng yun po tubig, sir? yun po yung nakakalungkot na nakakadismaya. Na alam naman po natin na may pondo pala at hindi ginamit sa tama. Yun po yung masakit eh. Na hanggang ngayon po talagang pinagtitiisan namin. Oh, bago ka namin pakawalan, Sir John, give us some hope and some hope for your people, ano. Nakausap ko si Alvin Pura kanina, no, ng Pag-asa, no, na sabi niya Opo. walang malakas na ulan hanggang next week. So does that mean pababa po ang tubig at hindi na po natin, at least by tomorrow, hindi na po 5 feet yung taas ng tubig, Sir John? Hindi po, ma'am eh. Bali yung Pa high rin. tide po kasi pabago-bago eh. Opo. Ang ano po ng high tide sa umaga, Ay, ayun lang. Okay. Nag-freeze. So, medyo, no, kaproblema. Okay, maraming salamat, Sir John Santiago, ang hepe po ng Kalumpit MDRRMO. 5 feet na taas. 5 feet. Pag ordinaryo, 3 na lang ba? 5 lang ako eh. So, lunod na ako doon. Ito talaga si Johnny natawa pa. Oh, heto naman. Talaga. Naging sakit ng ulo ako sa Parañaque City ang sangkaterbang basurang naipon sa Redemptorist Water Channel. At dahil nga dyan, napasabi tuloy si DPWH Secretary Vince Dizon na may garbage crisis na sa Pilipinas. Katunayan nga, Lord, ha, nasa 45 truck o higit 200 toneladang basura ang nahakot kanina. Nakarami naman nun. Gumamit pa ng floating backhoe at backhoe loader. Kung ano man yun, para mapabilis ang paghahakot. Buwis buhay na nga rin sa paglilinis ang mga tauhan ng Community Environment and Natural Resources Office o CENRO sa gitna ng pabugsubog. Naman ng Senro, galing daw ang basura sa dagat at inanod sa lugar ng masira ang trash trap ng MMDA. Pero sabi naman ni MMDA Manager Nicolas Torre III, dahil daw yan sa kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Sa pag-ikot naman kanina ni Secretary Dizon, lugar sa loob lamang ng 1 linggo. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Pinapakita lang talaga na grabe na talaga ang sitwasyon ng basura natin. Talagang ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga to. Yung basura talaga is one major factor sa pagkaklag ng mga waterways natin. Dahil nga tila hindi matapos-tapos ang problema sa basura, nanawagan na sa publiko ang palasyo. Hindi raw gusto ng gobyerno ang Sea of Trash. May English pala yun. Nais daw nilang maayos sa daluyan ng tubig, kaya dapat daw magtulungan ng lahat. Pakinggan natin ang sinabi dyan ni Palace Press Officer Claire Castro. Po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuya-kuy lang tayo lagi. Samantala, mayan, binisita naman ni Pangulong Marcos ang lungsod ng Las Piñas sa isa sa mga lubhang binaha. Pinagmalaki pa niya na hindi raw malala ang baha sa paligid ng Zapote River. Dahil daw yan sa ginagawang drainage clearing at dredging operation sa mga ilog at sa kanal doon sa area. Pero ito ang pahayag ng Pangulong Marcos. Ang nagkaroon naman ng epekto, hindi ganun kalala ang pagbaba, medyo nabawasan. Dati hanggang sa dibdib paabot, ngayon wala pa, hindi na hanggang kulang pa sa tuhod ang baha. Sanghirit lang ako doon, pasensya na, alam ko bawal na magbanter, pero magaling tayo magsabi ng mga pangalan, no? Yung mga garbage crisis, ganyan. Sana may mas magaling tayong magsolusyon. Meron tayong crisis. Krisis ng mga krisis? Yun. Sunod-sunod. Mas masaklap yan. Ito, crisis ba to? Malalaman natin. Ito, si Johnny gusto sumali dito eh. Dito naman tayo sa impeachment trial. Ito nga, Lord, ginamit daw sa Christmas events. Tree planting activities, yung ilan sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kaya problema pa, Mayan. Bawal daw pala yan sa confidential funds. At ito pa, may talaga? bagong piatos na naman. Nakatanggap din daw ng Confi funds.
Yan ang bagong nadiskubre sa muling pagsalang ng testigo at na si COA Auditor Celine Del Campo o Del Campo yan. Nagbigay daw ang Office of the Vice President ng karagdagang dokumento matapos silang isyuhan ng Notice of Suspension dahil sa paglabag umano sa paggamit ng pera noong December 2022. Ito yan, Lourdes. Nagkaroon kasi ng nagkaroon ng Notice of Suspension, so nagdagdag ng dokumento ang OVP. Ito, sabi ni Del Campo, may sabit pa rin yung justification document na yan na binigay ng OVP. Kasi hindi pala pasok sa Joint Circular o yung patakaran sa Confi Funds, yung mga inilagay na activities na pinagkagastusan ng OVP. Ano-ano ba yan? Pakinggan natin to, ha? Meron po dito December 17, 2022, Christmas activity in Happy Land, Tondo, Manila. Christmas activity and exploration meeting of Extension Office Barangay 101 in Tondo, Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting, may mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Hindi po. Pero kumambyo naman dyan ang defense team ni VP Sara at nilinaw na hindi direktang ginamit yung pera para sa Christmas tree and tree planting activities. Ang ginastusan raw talaga ng pondo ay para masiguro ang seguridad ng mga aktibidad. Iba yung depensa namin. Pero may tanong din kanina ang ating presiding officer kung yung pondo ba ay ginamit doon sa event mismo or doon sa mga operations para maging successful or secure yung event. At nasagot naman ng ating testigo, ang pagkakaintindi niya is ginamit yon not for those events. Kumbaga hindi yung confidential funds yung ginamit para sa event na yun. Pero for those activities to maintain or prepare, or not prepare, but to secure those events. Isa pang red flag, yung mga petsa. Ginawa raw pala kasi mga activities na yan noong December 15 hanggang 18 taong 2022. Pero na-encash yung cheque para sa 125 million pesos lang naman na Confi Funds, December 22 na. Pwede ba yon? Pakinggan natin ang sagot dyan. Labas doon. So, hindi posibleng gamitin yung perang na-release ng 21 para i-reimburse yun, kung tama man yung pinagastusan. Yes po, kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo na. Oy, eto pa, Lord. Kahit daw pala yung mga pinaggamitan ng Confi Funds na pasok naman sa disbursement period. Yung disbursement period, we mean December 21 to 31. Yan yung sinasabing 11 days na ginastosan eh. Inisyuhan din yan ng Notice of Disallowance ng COA. Naku, 73 million pesos po ang halaga niyan na nakitaan ng paglabag. At kapag kasi may Notice of Disallowance, alam nyo ba, kailangan ibalik yung pera. Higpit naman yan? Oo, pinambili yan ng OVP ng gamit tulad ng mesa, upuan, desktop computers, printers. Ginamit din sa medical at food aid. Kaso hindi nga yan kasama sa pwedeng gamitan ng Confi Funds eh. Ito ang bahagi ng pag-ilitis. Hindi po kasi nila in-specify na the payments for yung tables and chairs and desktop computers were used for confidential operations po. Wala po silang nasubmit na any explanation dun sa response po nila. Dapat po mapatunayan nila na ito ay binili para po sa confidential operations ng ahensya. Dapat po supported ito ng either sales invoice or official receipts po. Okay. Natalakay din ang Confi Funds ng DepEd ng Secretary pa dyan si VP Sara. Ayon sa testigong si Del Campo, may pinondohan dyan ng DepEd na 2.54 million pesos. Para raw yan sa pangalap ng impormasyon sa car loan scam na karamihan daw sa mga biktima ay galing sa DepEd. Ayun pala. Pakinggan natin. Yun pong accomplishment report nila, meron po silang ibinayad for purchase of information for, dun nga po, relative to car loan scams na hindi kasama dun sa
sa enumeration at hindi intended to support the mandate of the operation of the Department of Education. Kala nyo tapos na, hindi pa. Bukod sa mga pinagkagasusan, meron na namang mga kaibang pangalan na lumutang na nakatanggap daw ng Confi funds ni VP Sara. Base sa mga resibo kanina sa trial, binayaran ang ilang mga nagngangalang Pia Piatos Lim at Ralph Josh Bacon. Pero malamang hindi ba kaya Bacon to? Pero pang mga kaapelido ng mga senador at asawa nila, gaya nila Ann Ong Pauco, Hart Santiago, Clarice Ontiveros, Jose Jocno Jr., Diane Maple Lapid, John Lapid, Denise Tanya Escudero at Christine Applegate Estrada. Napabiro pa nga dyan si Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Bacon. Okay. Alas 12 na, gutom na tayo. Ito naman, 1-8, P-1-8-994. Kamag-anak naman ni Senator Lapid. Diane Maple Lapid na tumanggap ng 150,000 pesos na bumili daw ng supplies. Hinihingan ko po ng additional documentation to ascertain po na these are paid na pinambili po ng supplies at medical and food aids. Nag-submit ba ang Office of the Vice President para patunayan talaga na itong medical, grocery, etc. tables talagang ginamit sa confidential funds? Wala pa po silang naging action after ma-receive nila ito. Johnny, alam ko may tanong ka, pero bago ko lang makalimutan. Yung kay Attorney Michael Powa kanina, sabi niya na parang, hindi naman talaga ginamit sa mga Christmas activities, kanyan. Hindi ko alam kung mapapalabas nila yan bukas, kasi bukas palang i-cross-examine ng depensa si Sailin Del Campo. Pero kanina malinaw talaga yung sagot ni Sailin Del Campo, na yung ginamit sa mga Christmas activities, pasasalamat activities, tree planting, gift giving, pagbigay ng mga wheelchair, doon talaga ginamit yung Confi funds, hindi sa pagsusurveillance ng event. Iba yon. Hindi sa security. Hindi sa security, iba yon. Merong inattendan daw ng mga tupad payout si VP Sara, yun daw yung sinicure para walang masamang mangyari sa kanya. At mukhang successful daw kasi wala namang masamang mangyari. At hindi pa nagtatapos yun dyan. Sige, nagulat ako. Ano yun? May issue pa na bakit hinahaya ang mag-disburse ng pondo yung hindi naman niya disbursing officer. Oo, may lumabas din ganyan kanina. Kundi, Correct. Ipinasa sa iba no? Sa security, head ng kanyang security. Tama. Napakaraming issue dito. Pero akala nyo tapos na tayo? Hindi pa. Hindi pa rin ba? Pero time out muna tayo. Oy, Pero may tanong ako kasi panay sabi nila na hindi pwede gamitin sa Confi funds. So, syempre para sa kaalaman na ng mga kapatid natin, saan ba o ano pa pwedeng paggamitan ng Confi funds, Ms. Mean? Confidential funds ay intel gathering talaga, Johnny. Kaya nga ang confidential funds, supposedly, di ba nagsimula nga sa intel funds, mga law enforcement lang sana yung meron dyan, mga NBI, AFP, PNP. Pero a few offices meron, pero dapat intel gathering. Kaya nga pinapayagan yung aliases Kaya hindi din talaga mo masisi yung COA kung ba't nakikitaan nila ng butas na, ba't hindi ginamit sa tree planting? Bakit may Christmas parties? Events, May patod? Ano yun? Meet and greet sa Toda. Sino kasi nagpauso niya? Tsaka yung mga Johnny Bonero. Masarap talaga. Masarap yun, masarap. O siya. Time out muna tayo sa politika, mga kapatid. Makichika naman tayo kay Johnny Conielo para sa Frontline Showbiz Tonight. Yari ka, Johnny. Thank you, Diyos ko, Lord. Para sa ating showbiz tonight, ni-reveal ni Aramina na first and last girl kiss niya ang kapwa-actress na si Rita Avila. Natanong si Aramina sa book launching ng sine, film, pelikula, The 100 Plus Greatest Movies of Philippine Cinema. May mga pelikula kasi siyang tampok sa naturang libro. Say ni Ara, challenging ang girl-to-girl role niya o nila ng kanyang ate Rita sa pelikulang Tatlo Magkasalo. Pareho pa raw silang topless sa eksena. Hindi pa raw nasusundan ang lesbian role ni Ara. Nagbalik tanaw din si veteran actress Amy Austria sa kanyang challenging role sa pelikulang Brutal. Sumabak siya sa pagsasayaw. Idagdag pa ang eksenang pinagsamantalahan ng kanyang karakter.
Ilang beses din siyang sinampal. Mabibili ang sine, film, pelikula sa mga bookstore at online platform. Official broadcast partner ng Cinemalaya 22 ang TV5 at tatakbo ito hanggang August 18. Mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Lalaki nun. Kanina sa impeachment, nadagdagan ng mga kaduda-dudang pangalan bukod sa Mary Grace Piatos Nova Santos at Miggy Mango. Meron ng mga apelidong Maple Lapid at Ralph Jason Bacon. Ang tanong, saan kaya nanggaling yung mga apelidong yan? Pero kung talagang may mga tao na may mga pangalan gaya ng Xiaome Ocho, Sala Kasim J. Camote at ang Beverly Claire Pampano, kailangan natin magbalik tanaw 177 years sa nakaraan. Noong araw, karamihan ng mga katutubo ay walang mga apelido. Kung meron man, halos pare-pareho. Gaya na De Jesus, Del Rosario, De Los Santos. Kaya nagkakaroon daw ng kalituhan pagdating sa pagbubuwis, sa pag-survey sa census at iba pang mga gawaing sibil. Kaya noong Nobyembre 21, taong 1849, nag-utos si Narciso Claveria, ang Gobernador General ng Pilipinas mula 1844 hanggang 49 na ilabas ang tinatawag na Katalogo Alfabetico de Apelidos, isang listahan ng 61,000 na mga apelido na pwedeng pagpilian. Kulong daw ang aabutin ng mga hindi susunod. Siyempre, karamihan sa mga apelido dito ay Espanyol at ang tunog at kasi doon hinangaw. Ang listahan, pinadala ng mga gobernador na sa mga probinsya para i-distribute ng ilang pahina sa mga bayan at base sa mga listahang yon ay pipili doon ng mga mamamayan. Ito ang isang paliwanag kung bakit sa napakaraming probinsya, pare-pareho ang unang letra ng mga apelido. Halimbawa, sa Albay may mga letrang A sa Kapitolyo, habang namang may Ba, B at C sa baybayin na Lagpas, Tabaco at Tiwi. Habang marami naman papuntang Sorsogon ang letrang yun, etc. etc. Maaring ma-access ang katalogo online via the Filipinas Heritage Library. At huwag kang magulat kung sino man ang nag-compile nito, Pilyo rin, ano? Maliban sa mga common na apelidong hango sa reliyon gaya ng Cruz at Aguinaldo, ay meron din mga salitang Tagalog gaya ng Aray, Balbon, at mas malala na bagamat nakalista ay mukhang wala namang masyadong pumili gaya ng Baboy, Bangkay, Onggoy, Muta at Kolangot. At ito pa mga kapatid, meron ding Ngipin, Negrito, Gahasa at Ututan. At ang pinakamalupit sa lahat, Malibog. And that is the word of the Lord for tonight. Susunod, pelikulang Spider-Man Brand New Day kumita ng higit 1 billion pesos sa bansa sa first world screening days nito. Tutok lang mga kapatid, dito po sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Paldo kung paldo ang Spider-Man na Brand New Day. Bilyones na kasi ang kinita nila dito pa lang sa Pilipinas. Ayon sa Columbia Pictures Philippines, umabot na ng higit 1 billion pesos ang kinita ng pelikula.
sa loob lang yan ng 12 days. Grabe! Eto na ang sign nyo mga kapatid na manood ng Spider-Man Brand New Day. Showing pa yan in over 600 cinemas sa buong bansa. We used to know. Ano daw ang mangyayari? At yan, tinapos na tayo. Ano daw yung Spider-Man? Hindi ba ako nakanood? Hindi ba ako Ako hindi nakanood? pa. Oo, oo. Napanood mo na? Di ba pinalabas na dati Spider-Man? Ang Yes, Brand New pero- Day. Ano? Ano kwento? Basta ako napanood ko na yung Odyssey. At di, si Attorney Kapunan ba napanood ni Odyssey? Oo, yan. Panood Panood na na niya. Oh, mga kapatid, yan po ang 30 minuto na paghimay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Nga ngayon nag-iisip pa rin po kami kung anong gusto namin apelido dun sa mga sinabi ni Lord. Basta hindi Ponielo. Kanyelo. Kami inyong kapatid sa Balitaan at Public Service, ang kukulit. Hanggang bukas mga kapatid, ako po si Johnny Alipoon. Lord de Vera naman po ang inyong lingkod. At ako po si Mean Los Baños Oroseo, walang iwanan sa Frontline Tonight.